kami po ay nandito at nakikiramay po sa inyo, kay nanay, sa mga anak, sa mga kapatid, iba pang mga kapag-anak na nandito po. Kami po ay galing sa iba't ibang lugar. Ako ay galing sa Taytay. Nandito ni si Father Dong, si Father Francis sa Taytay, si Father Divine sa San Vicente, at si Father Ebert galing po sa Sibaltan. So, nandito po kami upang makiramay. Kasi ang kamatayan ng sino man ay talagang nagdadala ng kalungkutan sa atin. Lalong-lalo na ang kamatayan ng isang taong malapit sa atin, tulad ng asawa, tatay, kapatid, kamatalik na kaibigan, yan po ay nagdadala ng kalungkutan sa atin. Pero kung iisipin natin, ito ay nagdadala ng kalungkutan kasi nawala na siya. Hindi na natin siya makakapiling sa nakasanayang kaugnayan natin sa Kanya, mapuputol na yan. Pero ang kalungkutan ito ay binibigyan ng bagong pananaw, bagong kahulugan ng ating pananampalataya. Tayo ay nalulungkot, pero sa totoo lang, para sa ating kapatid na Yumao, siya po ay pupunta na sa tahanan ng ating Ama. Sinabi po natin dito sa ating panalangin kanina, tinawag mo ang aming kapatid na Sergino upang makapunta sa talagang kanyang tahanan. Ang bawat kamatayan ay tawag ng Diyos. Tinatawag din tayo ng Diyos. Kasi pinapaala-ala po sa atin ng ating buhay ay galing sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya tayo po ay katiwala lamang ng buhay na ito. Kaya paubaya po natin sa Diyos ang buhay ng ating kapatid. Napakaganda po ng sinabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa, huwag kayong maguluhan. Ako'y aalis upang ipaghanda ko kayo ng lugar. Kasi sa tahanan ng aking Ama ay may maraming lugar. At gusto ko, kung nasaan ako, ay nandoon din kayo. At yan nga ang kamatayan. Kung nasaan si Jesus, nandun din ang ating kapatid. Siya pupunta na sa tahanan ng ating Ama. So, hindi ibig sabihin ng isang tao'y namatay na wala na siya sa atin. Kung ang Diyos ay kasama palagi natin at siya ay pupunta sa Diyos, ibig sabihin, kasama palagi natin siya. Kakaiba na lang ang ating relasyon, ang ating kaugnayan. Hindi na natin siya nakikita, hindi na natin siya maririnig, hindi natin siya makakausap, pero nandiyan pa rin siya. Ang ating kaugnayan sa Kanya ay maka-spiritual na kaugnayan lang. Kaya hindi nawala sa atin ang mga yumao natin. Kasi para po sa atin, ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay. Para sa atin, ang kamatayan ay pagpasok sa bagong anyo ng buhay. Sa bagong paraan ng buhay, at yan buhay na kasama ng Diyos. Napakaganda rin ang sinabi sa atin sa ating pagbasa. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ano man ang mangyari, nandiyan ang pag-ibig ng Diyos. Pati ng kamatayan, hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ibig sabihin na namatay ng ating kapatid, hindi na tayo mahal ng Diyos. Na hindi na siya mahal ng Diyos. Nandiyan pa ang pag-ibig ng Diyos. Yan pong sinasabi ng katotohanan ng ating pananampalataya. Kaya ang ating pangingisa ngayon ay una sa lahat, pagmimisa ng pasasalamat. Ipasalamat po natin sa Diyos ang buhay na ipinagkaloob sa ating kapatid na Risipino. At lahat tayo'y na nandito ay nakinabang sa buhay na yan. Lalong-lalo na ang kanyang pamilya. Kaya salamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkatiwala mo sa aming kapatid. At ganoon din tayo nagpapasalamat sa buhay na walang hanggan.
na mapapasa atin. Kasi alam po natin na tayo ay manlalakbay lamang sa buhay na ito. Hindi ito ang ating talagang tahanan. Dumadaan lang tayo rito. Papunta tayo sa Ama. Kaya nandun ang ating kapatid kasama ng ating Ama. Kaya ang papasalamat tayo sa Diyos. At ito'y paghingi ng tulong na palakasin din ang ating loob. Kasi syempre, mamimiss natin siya. Kaya medyo malulungkot tayo. Kaya hingi natin sa Diyos na bigyan tayo ng aliw na hindi tayo madala ng ating lungkot. Na mapagtagumpayan ng ating pananampalataya ang ating lungkot. At ganoon din ang ating pagmimisa ay panalangin para naman kay Ino na gabayan siya ng Diyos sa kanyang pupuntahan. Na siya po ngayon ay kung may pagkukulang pa siya sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pag-ibig, ay mapunan ng ating panalangin. At dito po napakaganda ang ating Jubilee Year. Jubilee, ibig sabihin, mayroon pong kapatawaran sa lahat ng pagkukulang natin. Makakuha tayo ng plenario indulgence, indulhensya plenario. Kapag tayo'y dumalaw sa ating Jubilee Church, dito sa Dumaran, dito sa St. John the Baptist, ipagdasal natin siya. No? At yan po ay mapapatawad anumang pagkukulang na mayroon siya. Kaya mayroon na tayo isang kasama sa langit. Kasi sa Jubilee, pinagdasal natin siya. Pinagmimisa natin siya. Dito po, alam ko, marami pa rin dumarating. No, marami namimisa sa kanya. Malaking bagay po yun. No, na kung anumang pagkukulang niya ay mapunan ng ating mga panalangin. Kaya aliwin po sana na tayo ng ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, pagpatuloy natin ngayon ang ating pasasalamat sa buhay na kaloob. At ganun din, pagtuloy natin ang ating panalangin sa mga naiwan upang sila hindi matakpan ng sobrang lungkot. At ganun din, pagdasal natin ang ating kapatid na yumao na siya'y mapasa Diyos na. Kaya nauna lamang siya at susunod din tayo. Kaya pansinin natin ang ating panghuling pagbabasbas sa Kanya. Umayo ka kapatid na kumana. Mapasapiling ka ng buong may kapal. Samahan ka ng mga santo. Kahit na may nauuna, tayo din ay magsasama. Upang lagi tayo lumikaya sa piling ng Diyos. Yan po yung huling pamamaalam natin at yan po nabibigay sa atin ng lakas sa harap ng sama. Tayo'y huling magsasama. Pansamantala lamang ang paghihiwalay na dala ng Ama. Ang napakaganda, magsasama na tayo sa tahanan ng ating Ama. Mga kapatid, halina't manalangin ang buong pananalig sa Diyos amang makapangyarihan. Binuhay niyang muli ang kanyang anak na si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Sa bawat dasal, sabihin po natin, amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Noong binyaga ng ating kapatid na si Rehemo Jr.,